Sinabi niya kay Pedro, hindi ba kayo nakapagpuyat na kasama ko na kaya sa isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang spirito ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Lumayo muli si Jesus at nanalangin. Ama ko, kung kinakailangan daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban niyo. Pagkatapos, muli na binalik ang tagasunod niya at na naman silang natutulog. Dahil antok na sila, lumayo ulit si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin tulad ng nauna niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan niyo, dumating na ang oras na ako, na anak ng tao, ay bibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang mga taong nagtatayo sa akin. Nabuo po. Ito po. Nabuo po. Marcos 14:32 to 42. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar na tinawag na Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo kayo rito at manalangin. Habang manalangin ako, isinama niya si Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus, sinabi niya sa kanila, para akong mamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Lumayo siya ng konti, lumuhod sa lupa at nanalangin na. Kung maaari ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang harapin. Sinabi niya, Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo na sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban niyo. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpuyat kahit isang oras lang? At sinabi niya sa kanila, magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Muling lumayo si Jesus at nanalangin, ganun pa rin ang kanyang dalangin. Pagtapos, muli niyang binalikan ng mga tagasunod niya at na naman sila natutulog. Dahil antok na sila. At nang gisingin sila ni Jesus, nahiya sila at hindi nila alam kung anong nasabihin nila kay Jesus. Sa ikatlong pagbalik ni Jesus, sinabi na sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Lumating na ang oras na ako na anak ng tao ay pagkakalulo sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang mga tatakday sa akin. At yung pinakahuli po, Lucas 22, verse 39 hanggang 46. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Sumama rin ang kanyang mga tagasunod. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng konti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin, Ama, kung maaari ay ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating, ngunit hindi ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban niyo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, lumayo siya at binalikan ng mga tagasunod niya, pero nadatnan niya itong natutulog dahil napagod sila at sa matinding paghinagpis. Kaya sinabi na sa kanila, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Okay, amen. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. At habo na tayong lahat. Ayan, nagiging animal friendly lang tayo. So kanina ay bago maawit tayo, yung awit ng Friend of God, no? Parang ang kung lubos nating iisipin talaga, isipin mo kaibigan ka ng Panginoon,
Lalo na kapag may mga pinagdaraanan ka, may pangangailangan ka, maisip mo yung Panginoon, tinawag ka niyang kaibigan. Sinabi niya yun sa John, na hindi ko na kayo tinuturing alipin. So sabi niya sa atin na tinuring niya tayong bilang mga kaibigan. Kaya kanina inisip ko, ano ba ang kaibigan habang umaawit? Syempre, naalala ko yung mga kaibigan ko, sila Zam, sila Renz. Tapos nakita pa kami ng mga kaibigan ko last Friday ba yun? Saturday? Friday. So, yung mga kaibigan ko, pag gustong-gusto ko nakikita, gustong-gusto makipagkwentuhan, kumain, at gusto lagi makibalita sa buhay ko. Gusto lang malaman, kamusta ka na? At masaya sila kapag may mga nangyayaring maganda sa buhay ko. At excited din sila makarinig na may mga problema ka ba? Parang pipigain ka pa na, bro, musta ka na? Baka may pinagdaraanan ka. At ganun din ako sa kanila. Kaya yun, habang umaawit tayo kanina, naiyak ako sa kaligayahan na, wow Lord, salamat. Kaibigan, tinuring mo kaming kaibigan. At sa kabila na kung sino ka, ay inisip mo kami. At ngayon ay, syempre, lahat naman tayo may prayers. Amen? Syempre, pag nagpe-pray tayo, ang hirap isipin kapag nananalangin ka sa Diyos, parang, sino ba naman ako para pakinggan ng Diyos? Dami-daming iniisip ng Diyos eh. Ang dami dapat bigyan ng pansin o atensyon, di ba? Pero dahil kaibigan niya tayo, na yung puso natin ay nakukuha ng Panginoon yung puso natin na kapag nananalangin tayo, gusto kong pakinggan yung prayer mo. At dahil kaibigan mo siya, naiiyak mo sa kanya yung problema mo. Di ba? May mga ganong kaibigan ba kayo? Diba? Parang makikinig sa inyong paghihirap at makikinig din sa victory mo. Diba? Parang masayang-masaya siya. Na wow, talaga bro. Parang kapag nagkikita kayo ng magkakaibigan, hindi magkaibigan yung mga nagyayabangan. Halimbawa sa reunion, di ba? Mga alumni. Ako, doktor na ako. Ikaw, ganyan ka pa rin. Di ba? Parang hindi kaibigan yon. Ang tunay na kaibigan ay yung tanggap ka kung sino ka. Kaya nga, very refreshing kapag nakita-kita kayo yung mga dati mong friends eh. Katulad nung anniversary natin, di ba? Yung mga dati nyong pinagsamahan, naaalala nyo, kay kwentuhan kayo. At ang ating Panginoon ay ating kaibigan. Sabi nga niya sa kwento sa isang istorya about sa taong nanalangin. Meron daw isang lalaki at gabi na. So, kinatok niya yung kanyang kaibigan. Sabi niya ay kahit hating gabi na, ay kinatok niya dahil kailangan niya ng pagkain. So, sabi niya, wala na akong tulog na yung anak ko. Gigising pa ba kami para So, pero dahil nga sa pagsasamahan nila, sa kanilang pagiging magkaibigan, ay pinakinggan niya yung kanyang kaibigan kahit na hating gabi na. Kaya ganoon ang ating Panginoon, no? Hindi itinuturo doon na ang Diyos tumatanggi. Ang gustong i-emphasize doon, kapag consistent ka na nagpe-pray, very persistent ka sa isang bagay na hinihingi mo sa Panginoon, yung itinuturo doon, hindi ka kayang tanggihan ng Panginoon, hindi niya matatanggihan ng isang taong nagtitiwala at masidhi na humihingi sa Kanya. Ang tinuturo doon, hindi yung minsan pala si Lord tumatanggi. Hindi, ang ni-emphasize doon, kahit pa sino ka, basta magkaibigan kayo, at malapit sa'yo yung tao, ay kahit pa minsan wala na sa lugar yung hinihingi mo, ay pagbibigyan ka ng Panginoon, lalo na kung hindi naman ikakapahamak mo, di ba? Ibibigay yon sa iyo ng Panginoon, lalo na kung ikaw bubuti mo. So, yun ang ating Panginoon, ating kaibigan. Palakpakan natin ang ating best friend sa langit. Masarap maging kaibigan ng Panginoon. Amen? Oo naman. So, ngayong umaga, tayo ay magpapahinga muli sa salita ng Panginoon. Tanong mo katabi mo, ready ka na ba magpahinga uli? Baka mukhang pagod. Mukha na bang pagod? Kung mukhang pagod, ay tamang-tama na nandito ka ngayong umaga dahil ang salita ng Diyos ay ating kapahingahan. Amen? Sa mga anak ng Diyos, hindi natin kinakatakutan yung Word of God. We love the truth. Sabi nga, di ba? Love loves the truth. Ang pag-ibig ay nagmamahal sa katotohanan. Although minsan talaga hindi ang truth ay hindi convenient sa atin. Minsan talaga very inconvenient makarinig ng katotohanan kasi minsan masakit naman talaga. Pero
in reality, ang katotohanan ay masarap makarinig ng totoo. Amen? Kaya tayo mga Christian, we love sermons, we love preaching, we love Word of God. Hindi natin to iniiwasan, hindi natin hanggat maaari, ay hindi ko papakinggan yung salita ng Panginoon. Actually, ang mindset pa nga natin, ready akong makinig ngayon kasi alam ko na makakapag-meditate ako sa buhay ko. Ano bang ibig sabihin nyo ng pahinga? Di ba kapag nagpapahinga, minsan pupunta ka sa isang lugar para makapag-isip-isip. Di ba? Makapag-liwaliw. Yung wala kang gagawin, mag-iisip ka lang. Tapos, papahinga. At ganun din sa salita ng Panginoon. Na nagkakaroon tayo ng pagbabalik tanaw. Katulad kanina, nag-aawitan tayo, naaalala natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen? So yung kapahingahan na yun, umaawit tayo, naalala natin na kaibigan tayo ng Panginoon, di ba? Naiiyak ka, kala mo wala ka ng friend. Pero nung inawit natin yung naalala mo, ay kaibigan ko pala ang Panginoon. Naiiyak ka at kanina, di ba? Kung ano-anong mga awit na magpapaalala sa atin na hindi totoo na hindi ako kaibig-ibig, di ba? Minsan, mga taong inaasahan natin magmamahal sa atin, lalo na kung mga mahal natin sa buhay, hindi natin matanggap yung pagmamahal. Kumbaga, di natin maramdaman. Sa mag-asawa, sa magulang at anak, di ba? Sa pamilya, kaibigan, minsan parang may nagmamahal pa ba sa akin? Pero dahil nga kapag tayo nagsisimba, nag-aawitan tayo, naalala natin, ay, kaibig-ibig pala ako. May nagmamahal pala sa akin. Ano naman, kung di ako mahal ng mga tao, di ko maramdaman pagmamahal nila. Ang mahalaga, mahal ako ng Panginoon. Amen? Is it a breather? Di ba? Nakakahinga tayo ng maluwag. At minsan, ang kapahingahan din natin ay makapagbulay-bulay ng katotohanan sa buhay natin. O, kamusta na ba ako? Maganda ba yung aking future ngayon sa aking ginagawa? Di ba, ganyan tayo kapag nagpa-planning sa buhay natin, nag-iisip tayo. Kamusta na ba? Ito bang ginagawa ko ngayon? May direction bang o patutunguhang maganda? So, yun ang tinatawag na kapahingahan. So, let's rest in the presence of the Lord. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating topic, no? Christian living. Basahin po natin ang ating text. Okay, sige. Ang ating topic ay Christian living for this last quarter, praying like Jesus. So, sa ating at ang topic natin ngayon ay prayer at Gethsemane. Last week, sino nakakaalala ng message? Siyempre, about kay Jesus and prayer. Sa ating topic last week ay Jesus prayer, our prayer model. Balikan muna natin uli yung ating tema. So last quarter or second quarter, or may I say third quarter, fourth quarter na kasi, pinag-usapan natin patungkol sa grace, sa faith, di ba? Salvation. Diyan tayo nag-focus. 3 buwan, umaga at gabi, yung pinag-uusapan natin. At naalala natin yung kabutihan, pagmamahal ng ating Panginoon. Ngayon, last quarter, pag-aaralan naman natin Christian living, di ba? Yung kahalagahan ng buhay Kristiyano. So, kung matatandaan ninyo, last month ay yung pagbibigay dahil ang ating Diyos ay nagbigay. At ang paglilingkod dahil ang ating Diyos ay naglingkod. At pananalangin dahil ang ating Diyos ay nananalangin, di ba? So ito ay binibigyan natin pansin ang pananalangin ngayon, lalo na nauunawaan o nararanasan natin ang kapangyarihan nito. So month of November, praying like Jesus, ayan yung ating tema ngayong buwan. At last week nga, napag-usapan natin ay kung paanong nanalangin si Jesus. Ito yung nanalangin siya sa upper room. O yung tinatawag na after ng Last Supper, nag-pray siya. Tapos pagka-pray niya, diyan natin napag-aralan o natutunan kung paano si Jesus manalangin, kung paano niya kausapin ang Ama. Kapag tayo nananalangin ay as simple as communication. Ayun naman talaga. Kung mahal mo, kinakausap mo. Tama? At mapapansin mo kung sino pinaglalaanan mo ng oras,
doon mo matitimbang yung kahalagahan nung tao o nung bagay sa iyo kapag napaglalaanan mo siya ng panahon. At syempre naman sa atin, no-brainer to. Kung sino yung gusto mong kasama, gusto mong kakwentuhan, masasabi mo na siya yung mahalaga sa iyo. And Jesus model to us a prayer life na bago pa man siya mag-ministry at bago pa siya gumawa ng kung ano-anong mga bagay, ay inuuna niya manalangin at nagtatapos siya sa pananalangin. At maging sa kalagitnaan ng lahat ng kanyang ginagawa, papansin mo, nagpe-pray pa rin siya. At dito, natutunan din natin last week na kahit si Jesus, kino-comfort yung Father, di ba? Parang, Lord, Ama, di ka man kilala ng mundo, huwag ka mag-alala. Kilala naman nila ako at dahil kilala nila ako, makikilala ka nila. So, tayo ba, ganun din ba makipag-usap sa Diyos? So, parang kino-comfort natin din si Lord, no? With our words. Ina-affirm natin sa Lord, huwag kang mag-alala, Lord, mahal kita. Ganun, no? Parang, Lord, today I will worship you. Itong trabaho ko, Lord, para sa iyo to. We are very religious pag nananalangin, di ba? Hindi naman masama na manalangin na parang isang relihiyoso, pero di rin naman, para sa akin, yung pag sinabi mo yung Ama namin, sumasalangit ka, actually, di naman masama yun eh. Ang masama doon yung repetitive, binabanggit mo ng walang saysay. Pero kung babanggitin mo yun ang galing sa puso mo, kinakausap mo ang Panginoon, Ama ko, nasa langit, mahal na mahal kita, mabuti ka. Yung kinakausap mo siya, bilang kung ano yung relasyon na meron ka sa Panginoon. At dito natin nakita na si Jesus ay submissive sa kanyang Ama. Nananalangin siya, Lord, I pray your will be done. Hindi yung gusto ko lang yung masunod. At na-emphasize dito kung ano yung part ni Jesus, ano din yung part ng Ama, ano yung kanyang role, and that is to model as yung prayer, obedience, di ba? Kaya dito natutunan natin, hindi porket inuutusan si Jesus, mas mababa siya sa Ama. Dito natin natutunan, si Jesus pala, minomodelo lang yung buhay ng isang tao na sumunod sa Diyos. O minomodelo niya sa atin yung buhay ng isang anak na sumusunod sa magulang. Amen po ba? So, yun yung natutunan natin last week. And para maulit lang, to diminish yung short-term memory natin, yung personal petition ni Jesus, yung meron siyang sariling gusto. Sabi niya dito, Ama or Tatay, Daddy, gusto ko sana makasama na tong mga disciple ngayon eh. Pero alam ni Jesus na kailangan nila magstay dito sa mundo. So, makita mo dito, merong gusto si Jesus at meron din siyang kagustuhan na sundin ang kalooban ng Ama. So, para makikita nyo, no, parang ganun din tayo, mga tao manalangin. Meron tayong mga personal preferences. Kasi unique tayo eh. So, meron ka talagang sariling kagustuhan. Ikaw, tatanungin kita, ano gusto mo? So, subukan mo isipin. May mga pangarap ka. May gusto kang tao. Gusto ko po, ito mapangasawa ko. Ito kakainin ko, Lord. O ito yung gagawin ko. Ito po sana yung gusto kong gawin. Pero, ano sabi ni Jesus? Yung kalooban mo ang masunod. At ayun yung may emphasize ngayong week na ito. May emphasize sa Jesus Prayer at Gethsemane, second week. Ito, isang buong month na to. Nilagay na natin yung title. Sa third week, how to pray as per Jesus, and faith in prayer leads to victory. So, ano yung topic natin ngayon dyan? Baka lumilipad isip niya. So, ang topic natin dyan ay prayer at Gethsemane. Okay. Pero bago dyan, balik ulit tayo. Bakit ba kailangan nating pag-usapan ang Christian living? Why live like Christ? Bakit kailangan mabuhay ka tulad ni Kristo? Necessity ba yan? Kailangan ba yan? Sa tingin mo, kapatid? Or in our word, why Christian living? Bakit kailangan pa natin pag-usapan ang pamumuhay bilang isang Kristiyano? Hindi ba sapat na namatay na si Kristo para sa atin? Diba? So ito, kaya natin pinag-uusapan, ulitin ko, gusto kong ulit-ulitin ngayong buwan to eh. Kung bakit kailangan natin pag-usapan ang Christian living, dahil ayaw natin ma-overemphasize yung justification by faith over sanctification. Kung gaano tayo naniniwala
na niligtas na tayo ni Kristo, pinatawad na tayo ni Kristo, at lahat ng ating pagkakamali simula noon, ngayon, at magiging pagkakamali ay pinatawad niya na. Amen? Justification yon. Amen. Kaya tayo naligtas. Amen? Kung gaano tayo naniniwala sa katotohanan na yon, dapat ganun din katindi, kabigat yung ating paniniwala na tayo'y pinabanal na ng ating Panginoon. Dapat, hindi natin ino-overemphasize dahil parehong work of God ang justification and sanctification. Bakit, Pastor, kailangan pag-usapan yan? Dahil lalo na sa panahon ngayon. 5 years ago, ang hirap ipaliwanag na tayo'y naligtas dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon, ang dami nang nakakaalam nun. Lalo na mga born again. Pero in our time, dahil nga na-overemphasize na yung justification by faith, hindi na nabibigyan ng pansin yung sanctification o yung pamumuhay ng banal. And in our time, we misquote pa nga yung sanctification o yung pamumuhay ng matuwid, tapat at banal bilang legalism. May one story, si Francis Chan. Nabanggit to ni direct nung last preaching nung Friday. So si Francis Chan, isa siyang pastor ng Simi Valley sa California. Napakalaki ng church niya. 1,000, nagsimula lang sa Bible study, 5, ganyan. Tapos hanggang sa lumaki yung church nila, naging 1,000 members. To God be the glory. Palakpakan naman natin ang Diyos sa bagay na yan, no? Wala naman sa paramihan yan. Pero ang gusto ni Lord, maligtas lahat, di ba? So, pero dumating sa punto ng buhay niya, ay siya'y tinawag ng Panginoon upang ipasa na yung bato ng pagpapastor at gawin ng ibang bagay sa paglilingkod sa Panginoon. So, in short, umalis na siya ng church, ipinasa niya yung baton sa ibang manggagawa o ibang pastor. At isa sa mga conviction sa kanya ng Panginoon ay, sabi niya, kung si Jesus buhay ngayon at may church ako sa California, pareho kami, sa tingin ko, mas magsisimba yung mga tao sa church ko kaysa sa church niya. Sabi niya. Sabi niya kasi, very convenient yung buhay ng mga mananampalataya. Siya yung sumulat ng Radical Love. So, etong tao na ito, sabi niya, inimbitahan siya ng mga Koreano sa California rin ata, o Anaheim. Saan ba Anaheim, Brother Sam? Anaheim sa US. Basta inimbitahan siya eh. So sabi, mga Koreano daw, inimbitahan siya, gawain ng prayer night. Mga Koreano. Ayun niya, anong oras mo gawain nyo, ang prayer nyo? Ang prayer gathering namin, parang event to, 14 days. At ang start ng gawain namin ay alas 5. Pero 4:30, kung di ako nagkakamali, 4:30, nagsisimula na yung praise and worship namin. Sabi niya, nagdadrive siya. Siyempre, Amerikano. Sabi niya, videoan mo ko. Noong first week, nagulat siya. Sabi niya, second week, kailangan ma-documentary ko to. So, pagdating niya, ano ba to here are the crazy Koreans, Christians. Sabi niya, mga baliw to mga to. Kita niyo, nagtatakbuhan pa, nagmamadali. 4:30, napuno na nila yung parking lot ng simbahan nila, madaling araw. Pag pulis ka daw, alam mo kung bakit maraming sasakyan mo. Sabi, ito na naman yung mga Kristiyano, sisimba na naman. Kasi sila lang daw yung sasakyan na magdadrive na madaling araw. So, undahan sila, madaling araw daw, sabi niya. Nagtataka ako sa mga tao na ito. Bakit ganyan sila manalangin? Kailangan ba ganyan? So, nakikinig siya. Sabi niya, siguro mga shallow faith. Parang mababaw siguro to. Di ba nila naisip na parang bakit kailangan pa ba nilang gawin to? Kasi by grace na yan. Hindi mo na kailangan magganyan-ganyan para mabuhay. Kaya ang sabi niya, i-interviewin ko nga yung pastor nila, baka shallow lang yung faith. Baka mababaw yung pananampalataya. Kasi bakit ginaganyan niya yung mga membro? Hindi naman niya kailangan magsimba ng alas 5 para mapapurihan ng Panginoon. So yun, as little as doon niya na-realize na gising-gising yung kanyang pananampalataya na hindi pala yung simbahan yung mababaw yung pananampalataya, kundi siya pala. Sabi niya, itong mga to, alam nyo, sa church namin, pastor, hindi namin sila pinipilit magsimba. Actually, bago nga sila mag-workers, dadaan sila ng
14 weeks of training para lang mamigay. Yung pag dumarating ka lang mga leaflets. Para maging qualified ka, mamigay ng leaflets, kailangan dumaan ng training yung mga yan. 14 weeks, sabi niya. So, in our time, ganyan din. Ang mga taong, minsan, na nakikita natin na masidhi sa salita ng Diyos, pagmamahal, paglilingkod, minsan sila pa yung ating nakakategorize na legalist people. At yung mga tao na hindi namumuhay ng matuwid ay tinatawag pa nating namumuhay sa biyaya ng Diyos. Bakit? Kasi nga, imbalanced dogma. Hindi balanse yung doktrina. Alam ko naman, naligtas na ako, mahal ako ng Diyos, ganito, kahit anong mangyari, ako ay sa langit na. Kasi nga, nagkakaroon ng overemphasize na sobrang mahal ako ng Diyos. Kahit anong mangyari ay hindi niya ako magagawang tanggihan. At dahil doon, nawawalan na nga ng kabuluhan yung pamumuhay ng matuwid. At isa sa mga nakakalungkot nga na istorya ay yung isang pastor sa Amerika. Parang mga senior years niya na in serving the Lord. But he was discovered having a relationship or adultery relationship with a 20 years old woman. So he knows the Word of God. Hinahangaan ni John MacArthur, John Piper, Paul Washer. Grabe yan tao na yan. At marami siyang libro na naisulat na. Pero bakit sa kabila ng kanyang nalalaman ay nagawa niya yon? Okay lang sana kung isang linggo lang, di ba? Pwede mo siya agad magsisi. 5 years. It's very disheartening na wala sa nalalaman natin kung paano tayo minahal ng Panginoon. So, hindi lang yun. Meron din kami mga dating kasamahan sa simbahan, sa dati naming church, nila Brother Renz, ni Sister Jonah, si Bana, magkakasama kami. Dati naming youth leader. Ngayon, ay alam na alam niya yung pagmamahal ng Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos. Pero dumating sa punto, nakikipagrelasyon siya sa kapwa niya babae. At hindi lang isang beses, maraming beses. At ngayon, very kapag nagpo-post siya sa social media, halos ipakita niya na lahat. Hindi na siya pero, it doesn't reflect na siya'y kabilang sa mga iniligtas ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kasi nga, overemphasize ng justification at kapag pinag-uusapan na ang Christian living, legalism na tumatakbo sa isip natin. Hindi natin iniisip na biyaya ang makapamuhay ng matuwid. Ayun na isa sa mga tanda. Marami akong kilala na ganon. Pero, ang maganda, tulad ni David, King David. Ano naman natin si King David, di ba? Nagkamali rin naman ng adultery. Gano'ng katagal niyang nilihim yon? Sa tingin niyo, mga kapatid, hulaan niyo nga, 1 taon. Namuhay siya ng adulterous life. Pero, alam niya, actually sinulat sa Psalms 32, inilihim ko sa inyo, Panginoon, hindi ko kino-confess yung pagkakamali ko. Pero sabi niya, pero yun yung mga panahon na guilty ako, malungkot ako. Ganyan. Hanggang sa hinayaan na siya ng Panginoon. 1 taon, pinuntahan siya ni Nathan. Ayaw mo talaga magsisi, David. So, binigyan siya ng 1 taong biyaya ng Diyos para magsisi. And in that 1 year, hindi siya nagsisi, kailangan pa dumating si Nathan para ihayag niya yung pagkakamali niya. But, ang maganda sa Panginoon yung biyaya ng Diyos. Hindi ko rin lubos maisip, no? Ikaw, kapatid, no? Parang minsan, hindi mo rin lubos maisip kung gaano kalawak ang biyaya ng Diyos. Hindi inalis sa Kanya yung pagiging hari. Di ba? Kaso nga lang, may consequence talaga. And alam mo, kapatid, sa kabila ng ginawa niya, yung pagkakamali niya, ginawang kabutihan ng Panginoon. Bakit? Sino yung anak nila ni Bathsheba? Sino? Solomon. Ang anak niya sa pagkakamali.
Tama po ba? Kung di ako nagkakamali. Si Bathsheba, yung kanyang adultery, di ba? Tama po. Namatay yung talagang anak niya, di ba? Yung tunay niyang anak. At yung nagmana ng trono niya, yung anak niya sa pagkakamali. Palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon. Nakakaiyak no? Nakaka-touch. Na kahit na anong pagkakamali, gano'ng kadilim ng ating kung handa na tayong bitawan, magsimula sa buhay natin, ay, alam mo kapatid, hindi talaga mag-workout yung pamumuhay natin ng hindi matuwid. Kailangan talaga natin pag-usapan to dahil doon natin lalo makikita ang biyaya ng Panginoon. Di ba? So ikaw ba, nakikita mo sarili mo yung biyaya ng Panginoon? Kung gaano kanya minahal for many years? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Come on, let's rest in the presence of the Lord. Palakpakan natin. Hallelujah. Thank you, Lord. At dahil nga doon ay nadadapa tayo kasi nga nakakalimutan natin na tayo'y mga pinabanal na ng Panginoon. Kaya na tayo kailangan maging balanse. Ang tawag ko sa mga taong over-justification at kulang na sanctification ay mga, kumbaga sa katawan ay mga diabetic. Over-sweetness ng love ni God. Kumbaga para mga diabetic na. Wala nang exercise, hindi na workout yung katawan. Parang rin yan, katawan natin. Masama pag wala kang sugar. Amen? Pero masama pag over ka sa sugar. Diabetic ka na. Masama rin naman kapag over sanctification kaysa sa justification. Ano mangyayari sa'yo? Nabe-burn out ka. Anemic ka naman. Kilos ka ng kilos. Gawa ka ng gawa, pero kulang ka sa pagkaunawa na hindi sa ating gawa tayo maliligtas. Makikita nyo kapatid, binabalanse dapat. Kung gaano kabigat yung pagiging matuwid natin, dapat ganun din katindi yung paniniwala na bago na ako. Wala na yung dating ako, patay na yon. Isa na akong bagong nilalang sa Panginoon. Amen? Yes, bago ka na. Kung paano ka katindi naniniwala, pinatawad ka na ng Diyos, ganun din, katindi yung paniniwala mo na magagawa mo yung mga bagay na inihanda sa iyo ng Panginoon. Kailangan maniwala ka. Yung mga tao, wag masyadong, basta pinatawad na ako. Kapatid, kung doon ka lang nagdedwell, mawawala ang kaligtasan mo. Mawawala yun. Marami kaming nakilala, mga kapatid. Alam na alam nila, pero at the end of their faith, dahil very disobedient sila, wala. Naabuso lang nila yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya don't abuse. Yung maliit na pagkakamali, repent. Work it out. So, diyan din makikita yung importance ng Holy Spirit. Sabi ko nga sa inyo, ang Trinity ay Father, Son, and the Holy Scripture. Hindi lang puro Bible verses o alam ko kung ano yung karanasan sa Panginoon. Unless one is born again, he shall not see the kingdom of God. Alam mo ibig sabihin born again? Born from above, bago ka na. At kung hindi makita yun sa iyo, or nawawala na sa iyo, ay kailangan mong ibalik yan. Doon mo rin nararanasan ang buong kapangyarihan ng kaligtasan. And nais ko rin idagdag, to test if we truly believe in Jesus. Dahil sa sanctification, dito na-examine kung tayo ay bahagi pa ba sa katotohanan, naniniwala pa ba sa Panginoon. Sabi dito, if we would examine ourselves first, we would not come under the God's judgment. Sabi dito, tingnan mo naman yung sarili mo, husgahan mo naman, tama pa ba yan? Well, one good proof, nandito ka ngayon. Amen? Isang tanda na mahal mo ang Panginoon dahil nandito ka eh. You want to hear His word, yung salita niya, pag-asa mo, tanda yan ang pagiging anak ng Diyos. Pero, hindi dyan natatapos yan. Hindi sa pagsisimba. Hindi lahat ng pumapasok sa garahe ay sasakyan. Iba ay bisikleta, o iba, gamit lang, tambak. So, hindi porket nasa church ka, anak ka na ni Lord. Pero, I don't want to diminish your efforts today. Yung effort mo na pagpunta dito, isang ehemplo yan, o pagpapakita sa sarili mo, I love God. At kung ano yung meron ka, ipagpatuloy mo. Huwag kang basa-basa madi-discourage naman. Amen? Put yourself to the test and judge yourself. Diba? To find out whether you are living in faith.
Tignan mo daw yung sarili mo, yung pamumuhay mo. Pag mali, baka mali ka naman talaga. Diba? Hindi porket, hindi ako ganyan. Kung ayun na nga yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, aminin naman natin, di ba? Surely you know that Christ Jesus is in you. Hindi mo ba, alam mo, na nananahan sa iyo si Jesus. Sabi dito, unless you have completely failed, I trust you will know that we are not failures. Sabi niya. We pray to God that you will do no wrong, not in order to show that we are success, but so that you may do what is right, even though we may seem to be failures. Sabi ito ni Paul. Sabi niya, gumawa kayo ng mabuti, hindi para ipakita na successful Christian ka o isang Kristiyano ka, kundi yun lang talaga yung gusto mong gawin. Hindi dahil may kinokompetensya ka. Parang ako yung tama, ako yung namumuhay ako sa katotohanan. Hindi para ipakita sa kung sino sa inyo ang tama at mali. Pero para sa iyo, gusto mo lang gawin yung mabuti dahil yun ang tama. Kaya tayo rin, mga kapatid, don't look at yourself as failures. So, huwag yung tignan naman ang failure. Pero, kapag may nakikita naman tayo mga maling gawi, aminin naman natin. Diba? Hindi yung sinasabihan ka na nga na mali o nare-realize mo na mali, sasabihin pa rin na hindi. Sa biyaya ako namumuhay, kapatid. Ang biyaya ng Panginoon magdudulot sa iyo na mamuhay ng banal, tapat. So test yourself. Sabi nga sa verse kanina, husgahan mo na yung sarili mo ngayon. Kasi darating ang isang araw, huhusgahan tayo ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, judge yourself. So, paano natin ma-judge sarili natin? Well, ayun nga. Kaya nga pinag-aaralan natin Christian living eh. Kasi doon natin makikita, talaga bang tinanggap ko yung biyaya ni Lord? Kasi magre-reflect yan sa ating mga pamumuhay. So, nabanggit na ito last week, yung verse na ito. Do you not know that unrighteous will not inherit the kingdom of God? Straightforward to, kapatid. Do not be deceived. Huwag kang magpapadaya. Sexual immoral, idolaters, adulterers, men who practice homosexuality, lalaki sa lalaki, babae sa babae, magnanakaw, greedy, drunkards, revilers, mandarayas, swindlers, ganun din, will inherit the kingdom of God. So, paano yan, Pastor? Di ba sinabi na hindi naman sa gawa tayo naligtas? Huwag niyong pag-awayin yung verse na ito. Sinasabi dito, kapag anak ka ng Diyos, aalisin niya ito sa iyo. Ayun yung ibig sabihin niyan. Ayun yung pag-asa niyan. Aalisin niya sa iyo. Hindi ka na ikaw yan. Ngayon, kung may nakikita ka na gagawa mo dyan, huwag mong tanggapin na ikaw yun. Work it out. Fight against it dahil hindi na ikaw yun. Pero kung tatanggapin mo, ikaw na yan, baka nga, kung tatanggapin mo na ganyan ka, adultery ka, homosexual ka, edi tanggapin mo na hindi ka makapasok sa kingdom ni Lord. Kasi we cannot fight two truths. Amen? But if you will accept that you are a child of God and all these traits are not in you, you will inherit the kingdom of God. Gusto ko lang unawain sa inyo, balansihin ninyo yung pagkaunawa niya sa salita ng Diyos. Huwag tayong diabetic at huwag din tayo anemic. Balansihin po ninyo. Baka magulat na lang tayo, magka-rapture na, at magkakitaan pa tayo ng mukha dito. Pero syempre, hindi ko kayo tinatakot, hindi ko inaano yung assurance of faith or salvation natin. Sabi ko lang, i-check din naman natin, di ba? Baka claim tayo ng claim na anak tayo ni Lord. Kaya nga sabi dito, you are washed, you are sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. So pareho yan. Kung justified ka, you are sanctified. You are washed. So sinabi ba, you are more justified than you are sanctified? Than you are washed? Pare-parehong work yan ni Lord sa atin. Kaya yung pag-asa natin sa Panginoon. Amen?
So, and lastly, nakakatakot kasi na meron tayong maling standard sa ating pananampalataya. Di ba, meron tayong mga nababanggit, yung mga nawala na dito sa church, mga nasa ibang lugar na. Siya nga, nakasurvive yung Christian faith niya eh. Okay naman ah. Tapos meron pa, di ba, tayong idea na, naalala ko, ito ni Ninong to, nung wake ni Ninong. Hindi ko sinabi na, ganyang buhay ni Ninong bakit sa lang? Hindi ko sabihin yun, syempre. Pero what I remember on that night, kung paano, ano yung kahit maliliit na pagbabagong naranasan niya sa Panginoon, tanda yun ang pagiging anak ng Diyos. Tanda yun na nagpapakita na siya ay naniniwala sa ating Panginoon. Pero alam niyo, hindi ko pwedeng sabihin sa langit yan. Diretso na sa langit yan. Kasi only God knows. Pero ang maganda, syempre, kapag may nawala tayong mahal sa buhay, kesa na maisipin natin nasa condemnation sila, isipin na lang natin yung biyaya ng Panginoon, yung mga pagkakataong binigay sa kanila ng Panginoon, yung mga pagbabagong naranasan nila nung nasa Panginoon sila. Pero hindi ko sinasabi sa atin, or ayoko sabihin sa atin na, kita mo nga siya, namatay siyang ganun, nasa langit, ganun ka din. No, do not be deceived. Di ba, meron nga tayo, minsan magulang natin mama ko nga ganito pero Christian Abade. Kung nakikita mo ng mali, ginagawa. Sabi mo, Christian pa rin siya, kita mo kahit gano'n, no? Tapos gagayahin mo pa. Ang standard mo, hindi yung magulang mo, hindi yung pastor mo, hindi yung ICF. Ang standard mo, si Jesus. Ang puno-purso mong pamumuhay, hindi kung sino man. Hindi yung mentor mo, dahil mabibigo tayo sa kanila. Ang standard mo ng pamumuhay, si Jesus. So, rebuke that false belief. Minsan, elephant in the room yan. Inisip natin na parang, sa langit ba to? Ganyan nga naging pamumuhay na ito. No, let's talk about the truth. That's the truth, di ba? Only God knows. Kahit ako, kahit nakatayo ko ngayon dito, only God knows the motives of my heart. And only God knows the motives of your heart. Test yourselves. Siyempre, sa mga magandang testing, mahal mo ba si Lord? Do you trust the Lord? Do you believe Him? Kaya ako, bilang pastor, siyempre, ganun din. Hindi porket ganito yung tao, ito yung gagayahin ko, mas ahead sa akin, hindi si Jesus. Siya nga, nakasurvive, ganyan ugali niya kapatid, your model is the Lord. Huwag tayong adultery o idolatry o gaya-gaya sa kahit mali na, ginagaya pa natin, di ba? Tapos sinasabi pa natin, Christian yon. So, syempre, by prayer. Jesus will as a man. Pag tayo nananalangin, gagayahin natin si Jesus. Nanalangin siya bilang isang tao. Number 2, nanalangin siya bilang isang Diyos. And prayer lead us to the will of God. Yun po yung ating pag-uusapan. O pinag-uusapan na. Ang sabi sa Matthew 26:39, and he went a little beyond on them, and he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will. Ang prayer na binasa kanina ni Mark ay prayer ni Jesus pagkatapos ng prayer sa disciples. Nasa upper room, tapos naglakad siya papunta naman sa valley. Sinama niya yung 11 disciples, pero nung nasa hill na sila o valley, sinama na lang niya yung 3. Si John, Peter, and James. At doon, nag-pray uli siya. So, ito na yung last prayer niya before the captivity. Nag-pray pa rin ang Panginoon. Alam niyo kapatid, kung ako, buti na lang, hindi kami pareho ni Jesus. O ako to, matutulog na ako. Kasi kailangan ko ng lakas. Tama mo ba? Kaya nga nung sorry talaga, hindi naman, ayoko mag-sorry dahil dahil alam ko, nakakapagod yung physical
Pero di ba nung, kailan ba tayo overtime prayer? Yung Wednesday din yun, no? So Wednesday. Parang kung isipin, Pastor, parang mas ideal, matulog na lang muna kami. Kasi physical, kailangan natin. Pero kapatid, kasi kailangan nating manalangin. At hindi nga tayo binigo ng Panginoon noon. Amen? Diba? Grabe naman. Sa tingin ko, kung anong nangyari nung anniversary, isa sa mga naging pundasyon, yung ginawa natin nung Wednesday night. Grabe, hindi ko na may paliwanag sa words yun. Tanong-tanong na lang, kwento-kwento na lang sa mga nakasama. So, minsan, kailangan mo talaga maging impractical. Minsan, to give way sa mga gantong kahalagang sitwasyon. Minsan lang naman. Dito si Jesus, kung si Jesus at Jesus lang, pero sabihin, Jesus, matulog ka kasi buong gabi kang papasan ng krus, hanggang hapon yan, di mo kaya, tapos maglalakad ka. Di ba, kung tayo, matutulog na tayo, pero Jesus, no, di ako. Mas kailangan kong manalangin. In the most uncertain time ng buhay natin, kapatid. Alam ko marami tayong diskarte. Kailangan kong magtrabaho, lalo na kung malalaking mga kapatid, unahin mo ang panalangin. And this is the last prayer before the captivity. And dito natin makikita, ito pag-uusapan natin, mahalaga to. Kasi ganito rin tayo eh. One of the most man's will expression of Jesus. Dito makikita tao talaga. Taong-tao si Jesus. 100% man. Hindi mo pwedeng sabihin, iba si Jesus, iba ako. Hindi, kapatid. Dito mo makikita kung gaano kapareho natin si Jesus. Dito niya nabanggit, not my will. Inisip natin, Pastor, bakit ganun? Hindi ba gusto ni Jesus pumunta sa cross? Naisip mo ba yun, kapatid? Kala ko ba gusto niyang mamatay para sa akin? Kala ko ba gusto niyang kalooban ni Lord? Bakit nasasabi niya na, Lord, let this cup pass from me now? Ayun yung mahalagang pag-uusapan natin. Ngayon, kapatid, tapikin mo muna yung katabi mo. Ayan, gising-gising. So, in this prayer, 3 beses binanggit ni Jesus yung kanyang personal will as a man. Ano yung 3 beses na binanggit niya? Lord, Father, if you are willing, let this cup pass from me. Kung ito yung kalooban mo. Minsan tayo, di ba? Gusto nating siguraduhin, Lord, kung ito ba talaga yung kalooban mo? Bilang tao, bilang si Jesus, na nagkatawan tao, dito talaga, inaalam pa rin ni Jesus. Lord, alam ko yung kalooban mo, pero kung maaari at kung loloobin mo o kalooban mo, wag ko nang danasin tong cross na ito. Alam nyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Dito niya talaga ipinakita sa atin na walang ibang paraan ang Diyos sa ikaliligtas natin, kundi yung kamatayan lang niya sa cross, kamatayan ng anak niya, kamatayan ng Diyos para sa atin. Kung may ibang paraan, Father, if you are willing, let this cup pass from me. Siguro kung ilalatag pa natin yan, ano ba ibig sabihin ni Jesus diyan? Baka pwedeng mga anghel na lang, baka pwedeng may ibang paraan. Para hindi ko danasin to, pero kapatid, walang ibang paraan ang Diyos. In this prayer also, Jesus' persistence to the Father until the captivity. So parang dito makikita natin, sobrang persistent ni Jesus, 3 beses niya, di ba? Pero alam niyo, totoo kapatid, kung hindi dumating yung mga dadakip sa kanya, paulit-ulit niyang babanggitin yun. Hindi lang 3 times, kapatid. Siguro kung 100 times bago dumating yung mga uhuli sa kanya, yun yung babanggitin niya ng babanggitin. Consistently. And dito nakita natin yung demand ni Jesus sa kanyang mga disciples. Very insisting si Jesus pagdating sa prayer. Alam nyo, sa lahat ng utos ni Jesus, dito ko nakitang ayaw tigilan ni Jesus yung mga disciple niya hanggat hindi nila sinusunod.
Di ba meron siyang mga tinuwid tapos saya ka na. 2 beses, inaya niya na. Pero dito kapatid, this is the importance of prayer. Jesus will insist this thing until hanggang sa gawin natin itong bagay na ito. This is the demand of the Lord for us. Sa ICF, sa iyo, sa akin. Ito yung demand ni Lord na hanggang huli, hanggang sa huling pagkakataon na ipapaalala niya sa atin, magpuyat kayo. Manalangin kayo para di kayo madaig ng tukso. Kapatid, kung minsan nakakainis na yung paalalang manalangin, o parang minsan, di ba, dito may kita natin si Jesus, ayaw niya talaga mapa ako sa krus Alam mo kapatid, hindi porket ayaw mo, hindi mo na dapat gawin. Kasi minsan may dahilan tayo, pag gusto kong gawin, gagawin ko. Kasi doon ko may mapakita na mahal ko ang Lord. Ayokong gawin yung bagay na napipilitan ako. Pero kapatid, dito, ayaw nyo manalangin, gigisingin ko kayo. Ginising niya ilang beses. 3 lang, di ba? Pero kung hindi pa dumating yung mga yon, siguro 100 beses siya rin gigisingin tong mga to. Hanggang sa manalangin. Teach yourself to pray, kapatid. Kung sawan-sawa ka na sa kasalanan, there's no secret in Christian living. But the first priority is to pray for yourself. Pag-pray mo yung sarili mo. Prayer, kapatid. Kung nakikita natin na parang bagsak spirituality natin, una natin tignan, ano ba ako? Nananalangin ba ako? Buti nga, hindi mataas ang standard ni Lord para maging on fire ka, no? Hindi yung kailangan punta ka ng Jerusalem kasi nandun lang yung fire ko. So may discrimination, no? Paano kung wala kang pang-passport, wala kang visa, hindi mo mararanasan, wala ka, no choice ka kundi mamuhay ng masama. Pero alam mo, isa lang inihingi ni Lord Open for everyone. Minsan yung libre, hindi yan, porket libre, walang value Pray. Kung talagang lumun-lumu ka na, sawan-sawa ka na dyan sa maling ginagawa mo, natin, trust the Word of God. Pray. Huwag ka magpaapoy masyado sa ministry, sa sarili mo, sa kapwa mo. Paapoy ka sa panalangin. At dito, lalabas yung term na diothetism o theatism to Mali lang yung spelling ata. Diothetism. So dito, si Jesus ay sinasabing may 2 siyang kalooban. Meron yung isa tawag doon, monotheism, theism. Sinasabi doon, isa lang daw will ni Jesus. Pero sabi ng mga church fathers natin, ay heretic yan. Hindi pwedeng isa lang ang will ni Jesus, dapat 2, dahil He is a fully man and a fully God. Pero sa Bible, kapatid, gusto ko din linawin sa inyo, walang sinabi o konkretong sinabing 2 ang kalooban ni Jesus. Pero, masasabi natin dito, sa pag-aaral na ito, masasabi natin na meron siyang personal na gusto at meron siyang kagustuhan bilang isang Diyos. He is, kung babasahin natin, Jesus is fully man, and to be a man, bilang isang tao, dapat meron kang sariling will bilang tao. So, iba yung bipolar, yung kasi utak yun Ito, kalooban. Jesus has 2 choices. Tulad ng tao. Tulad mo at tulad ko. Amen? Meron tayong mga will. Kaya nga dito nababanggit ni Jesus na the spirit is willing but the flesh is weak. Di ba? Ilang beses sinabi yan? 3 beses niyang binanggit yan. Inulit-ulit niya sa disciples niya. Manalangin kayo, magpuyat, be alert. Sabi. Pray. Tayo sa verse na yun, ano mas natatandaan natin? The flesh is weak, yun lang. Meron na nakausap na ganyan. Alam mo, Pastor, di ko magawa ito kasi, di ba, the flesh is weak? Kapatid,
Sa verse na yun, ang daming sinabi, flesh is weak lang natandaan mo. Nasabi doon, spirit is willing. At sinabi din doon, be alert o observe. Tapos, mag-pray ka. O bantayan mo yung sarili mo. Huwag kang kung ano lang yung nakikita mo, tatanggapin mo na. Kagabi, I admit my weakness in prayer din. Kagabi, prayer. So, may natutunan ako paano mag-pray. Sabi ni Francis Chan, minsan tayo, pag nagpe-pray tayo, daling humarap sa Diyos, no? Kung ano-ano sinasabi natin sa Kanya. Pero pagkaharap natin, mga tao makapangyarihan, nag-iingat tayo sa word na binabanggit natin. Di ba? Dahan-dahan. Sabi niya, sige, mag-pray tayo. Lumuhod lang tayo at isipin mo yung isang Diyos kung gaano siya kalaki, na may mga angels sa paligid niya, na siya ay holy. Tapos isipin mo gaano kakaliit. Imagine mo, lumuhod ka at huwag kang magsasalita. Dahil isang maling salita mo ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Sinubukan ko i-practice. Luhod ako, Lord. Hindi ako magsasalita, Lord. Isipin muna kita. Kung ano-ano pumapasok sa isip ko eh. Oo to. Nag-pray ako. Naiisip ko, naalala ko, ba't kaya ganito yung utak ko? Alam ko na. Kung ano-ano kasi mga pinag-iisip ko eh. Kung ano-ano mga pinakinggan ko, pinanood ko. Ngayon, luluhod ako para isipin ng Panginoon, hirap na hirap ako. Iniisip ko, sinasabi ng isip ko, Revelation 4, banggitin mo. Hindi ko nga po kabisado. Kasi alam ko sa Revelation 4, doon nakalagay, there are 4 beasts. Diba? Around the throne of God and the 24 elders worshiping the Lord, bowing down. Iniisip ko yung banggitin mo yung Revelation 4, hindi ko po kabisado, Lord, hindi ko banggit. Tapos mapasok pa sa isip ko, iba-iba. Mga napanood ko sa Facebook, si Malupito, ano pa naman to, Lord, nakakaya, sorry. Actually, hindi ka napapanood si Malupito, matagal na. Pero, sabi mo naman to. Nasa isip ko pa yung siguro sined ni Eric na battery sa isip ko, ano naman to, Lord, sorry. Patawari mo ako. Tapos, yung mga kasama ko mag-pray, tapos na po kami manalangin, hindi pa nga kita naisip, Lord. Now, it's acceptable. Siyempre, kilala naman natin ang Panginoon. Pero, it's not acceptable pag laging gano'n, no? Parang luluhod ka, iisipin mo lang ang Diyos. Minsan, parang ang daling manalangin, Lord, alam mo yung mga kailangan mo. Pero iisipin mo kung sino siyang hirap. Diba? Kaya wag tayong, sabi nga ni Lord, sabi nga dito sa verse na ito, be alert. Diba? Observe, wake up. Huwag mong tanggap, wag kang sa isang buong araw kung ano-ano iniisip mo. Paghaharap mo na sa Diyos, kung ano-ano na nasa utak mo. Mamaya, binabaril mo na pala si Lord. 5 oras ka baril ng baril dyan, di ba? So, dapat, turuan natin yung ating mga sarili. Tulungan natin ang ating mga sarili. So, dito, Jesus has 2 will. Will bilang isang tao, ayaw niya talagang, bilang tao, sino ba gusto mahirapan, masaktan? Di ba? Wala naman. So may kita mo talaga dito na meron tayo ding mga tao, meron tayong kalooban. At tulad ni Jesus, hanggang huli, kung may isa kang bagay na pinagpipray hanggang huli, kahit na dead end ka na, i-claim mo pa rin. Ako, naalala ko to, prayer ko sa mother ko eh. Lord, ito po gusto kong mangyari, but let your will be done. Pero Lord, gusto ko pa siyang makasama. Gusto pa namin siyang gumaling. Lord, wag mo muna siyang kunin. Palakasin mo siya. Ilaban mo ng ilaban. Iba hanggang sa wala nang dahilan para manalangin dahil tapos na. Like David, di ba? Nagpe-pray siya sa kanyang anak. Di ba? Pray siya ng pray, Lord. Wag mo po kunin yung anak ko. Wag mo kunin, Panginoon. Pero wala eh. Ganon din. Let this cup pass from me, Lord. Sana, Lord, wag ko maranasan. Kung may mahal ka man sa buhay na magkasakit, nakita mo na parang kukunin ng Panginoon, ilaban mo. Sabi mo, Lord, let this cup pass from me. Pero, Lord, let your will be done. Dalawa talaga prayer natin. Our will, and yung bilang flesh, and our will bilang mga anak ng Diyos. Si Jesus dalawa ang will bilang tao at bilang Diyos. Tayo din dalawa bilang anak ng tao at anak din ng Diyos. Kaya hindi mamasamain ni Lord pag nagpe-pray ka, Lord, ito po yung gusto. Oh, please God, let this cup pass from me. Pero wag naman puro ganun. Lagyan mo rin ng let your will be done, God. Let your will be done. Diba? Makaka-relate ka kay Jesus talaga. Alam mo na pareho kayo ng pinagdaanan. At mauunawaan ka niya. Kung babanggitin mo, kaysa naman magsikreto tayo sa kanya, alam naman niya kung ano hinihingi natin, di ba?
Yung iba nga, nananalangin, sana Lord, magkaanak na kami, God. Let this cup pass from me, Lord, please. Bigyan mo kami anak. Hindi pa kami nagpe-pray mag-asawa na. Naka-family planning po kami. Alam ko, di si Juana. Pero syempre, ano rin namin magka-baby. Diba? So, yan. Meron ding will si Jesus bilang tao. Kaya mga kapatid, sabi ni isang reform yung namatay na, sino ba yun? Kaibigan ni John MacArthur, sino yun? Ate Aichi. Sabi niya, lagi daw nagkakamali ang tao dito. Lagi nilang iniisip, isa lang ang will ni Lord, ni Jesus. Pero ako, ano yung stand mo, pastor? Ang sa akin, ang stand ko dito, hindi sinabing direkta na dalawa kalooban ng Jesus. Pero, paniniwalaan ko dito na nag-pray minsan si Jesus yung gusto niya, yung personal na gusto niya at yung kagustuhan ng Diyos. So, kung tatanungin ako, dietism o monotheism, terminologies lang yan. Basta paniniwalaan ko kung ano yung sinabi ni Jesus. Pero parang mas tumitimbang sa dayo. Okay? So, ganyan ka rin, kapatid. Bilang anak ng tao, meron kang mga gusto. Ayun yung mga nakakaiyak na prayer. Diyan talaga nasusubok yun eh. Ayun yung pinaka-intimate prayer. Para sa akin itong prayer na ito, the most intimate prayer of Jesus. Bilang tao sa Diyos. Huwag na tayo magkunwari, may mga gusto tayo, di ba? Personal. Eh, kung ganun, gayahin mo si Jesus. Ipilit mo yung gusto mo, pero wag mong iasasantabi yung kagustuhan ng Diyos sa'yo. Pwede ba yon? Pwede yun eh, kapatid eh. Lord, ito yung gusto ko, ito yung sa tingin ko. Lalo na, hindi naman makakasama, di ba? Ipilit mo. Pero wag mong isasantabi yung kagustuhan ni Lord sa iyo. Pray like Jesus. So, Jesus, divine will. Meron din siyang, bilang isang fully God, meron din siyang will ng isang Diyos. At ang magandang will ni Jesus, hindi niya kinokontra yung will ng isang Diyos kasi Diyos siya eh. Halimbawa, parang kami mag-asawa, minsan nagugulat kami, dear, gusto kong kumain sa ganito. Ako rin, yan din gusto kong kainin. Ang galing, pareho tayo. Alam mo, makikilala mo ang Diyos through His words, sa pagbabasa ng Bible. Pero through prayer, doon kayo nagiging pareho ng kagustuhan ni Lord. Yung will mo, nagiging will niya. The more na magkasama kami ni Bana, nagiging pareho na kami ng favorite. Pareho na kami ng favorite, North Park, noodles. Pag nag-iisip kami, pag gutom na kami pareho, halimbawa, pareho kami hindi nakapag-lunch, isa lang naiisip namin. Either North Park, Mang Inasal, o ano, pareho kami ng will eh. Ganon din tayo, the more nakasama mo si Lord, the more na nagbe-pray ka na nagbe-pray, araw-araw sa Kanya, nagiging pareho talaga kayo. Magiging pareho kayo. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging pareho talaga kayo. Ako natuwa ko last Sunday, nagtuturo ko about Christ-likeness. Nabanggit ko lang yun eh. May isang kabataan, ang ganda nung ngiti niya. Doon sabi ko, at isa, pag nagkaroon ka ng bagong buhay, magiging katulad ka ni Kristo. Sabi ng mukha niya, yung ibang tao. Isang kabataan na ito, bumilib ako sa kanya. Parang, wow! Parang ganun yung gusto niya sabihin. Parang, magiging katulad ako ni Jesus. Hindi ko makakalimutan yon, yung moment na yon. At ganun din tayo. Kung gusto natin maging katulad niya. At kung gusto mo maging katulad niya, minsan, di ba, struggle niya. Gusto ko maging katulad mo, Lord, pero ganito. Kapatid, mag-pray ka. The more you talk to God, the more you become like Him. The more you mingle with Him, fellowship with Him. Kahit na parang magkaiba tayo, Lord, hindi kapatid. Basta, di ba, kami magkakaibigan. Ganun din kami. Diba? Pag naiisip ko namin, wala pang usapan yan, kain na tayo. Alam na namin kung saan kami kakain. Kasi the more you stick together, the more you become one. Ganon din sa prayer. You fellowship with God. Communion with God. Don't get the ICF culture. Get the culture of God. Minsan nakukuha ka din yung ugali ni Brother Sam. Nakukuha kayo ugali ni Brother Renz. Di ba? Kung ano yung wala ako, natututunan ko sa kanila. Ganon din si Eric, si Bana, si Belen, mga kaibigan. Kasi kami magkakasama lagi. Di ba? Yung sabi nga sa Kawikaan, di ba? Kung sino yung kasama mo, the birds flock together, di ba?
Tama ba? Fly together. Di ba yun? Basta, kung sino kasama mo, magiging ganun ka. Talaga. Kaya mamili ka din ng kasama mo, di ba? So yung pagsasamahan nyo, pagandahin nyo rin. So dito, sabi niya, if you are willing. Makikita mo kapatid, no? Ayaw niyang kontrahin yung ama eh. Sabi niya, hindi. Kaso nga lang, sa makataong kalikasan niya, Lord, kung willing ka, kung baka ito kalooban mo, wag mo nang hayaan tong paghihirap na ito. If you are willing, Lord. Kung pwede, kung ito yung gusto mo, kung loloobin mo. Hindi niya sinabing, ayaw mo yan. Ikaw kasi ayaw mo yan, ito gusto ko. Narinig kaya minsan sa kami mag-asawa, ikaw lang, gusto mo lang lagi eh. Kung anong gusto mong kainin, yung mga kakainin natin. Minsan na-guilty nga ako nung kakain kami sa karinderya. Tinanong ko siya, anong ulam gusto mo? Ganyan, ganyan. Minsan, ano na lang, munggo na lang. Pero kinabukasan, bumawi naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, di masarap, no? Niwala ka sa akin. Kasi ako, itsura pa lang, alam ko ng matino lasa eh. Siya kasi parang magdakita yan, chicken barbecue. Parang yung pangalan, masarap eh. Pero nakikita ko, kung di masarap yan. Kasi nagluluto, dear, di ba? Kasi nagluluto, alam ko yan. Pero yun nga, mga kapatid. Huwag natin labanan yung kalooban ni Lord. Ipilit mo yung sa tingin mong makakabuti sa'yo, pero huwag mo lang bitawan yung kalooban ni Lord and fellowship with Him. Magugulat na lang kayo. Pareho na kayo ng will ni Lord. Sabi ni Jesus, I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of Him who sent me. Si Holy Spirit may sariling will. Si Jesus may sariling will. Ang Ama may sariling will. Pero ang maganda sa will nila, hindi sila nag-aaway-away. That's their unity. Magkakaiba man yung kagustuhan nila, mga preferences, pero sa dulot-dulo, iisa lang din yung kalooban nila. And what is the will of God? To save mankind through the death of Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit and by the sacrifice of the Father and the willingness of Jesus to die on the cross. That's their one will for man. Ayun yung kalooban nila sa mundo at sa mga tao. That's their plan. The master plan of the Lord. Ganda. Sino tayo para isipin ng Panginoon, di ba? Who am I to be mindful? Sino ako para pagplanuhan mo? Mabuting bagay para iligtas mo. Who am I, Lord? Pero ganun ang ating Panginoon sa tao. You are favor. Pinagpala ka. Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Sabi niya, ang pagkain ko, sundin kalooban ng Ama. Ano mo, no? Ikaw kapatid, ano ba ang pagkain? What do you delight? Ano yung nagiging dahilan, ba't ka nabubuhay? Ba't ka malakas? Material na pagkain ba? Pero si Jesus, ibahin natin. Bakit siya nabubuhay? Para sundin ang kalooban. Ayoko sabihin na iba siya eh. Magiging ganun din tayo tulad niya. Minsan, willing tayo magutom para masunod ang kalooban ng Diyos. Diba? Ang ganda, no? Sarap maging katulad ni Jesus. Lastly, prayer lead to divine will of God. So, yun naman talaga. Pag tayo nananalangin, katulad ni Jesus, dito sa verse na ito, magiging sacrificial tayo, mapapriority natin yung prayer, at magiging persistent tayo. Do all this in prayer, asking for God's help. Pray on every occasion as the Spirit leads. Ito ang ganda, kapatid. For this reason, keep alert. Never give up. Pray always for all God's people. And pray also for me, that God will give me a message when I am ready to speak, so that I may speak boldly and make known the gospel secret. Sabi dito ni Paul, na lahat ng bagay gawin natin sa panalangin, kahit anong okasyon.
Kahit anong sitwasyon. At siyempre, si Jesus, tapos na manalangin sa Ama, magkasama na sila, di ba? Tayo naman, tinuturuan ni Jesus, pray to one another. Katulad ni Jesus, ang pagiging katulad po ni Jesus ay non-negotiable, kapatid. Just as important, the justification is as important the sanctification of God. Walang pupunta sa langit nang hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi na pwede sabihin na mahal ako ni Lord kahit di ko siya mahal. Kapatid, hanapin niyo yung mga verses na ito. Ako hinanap ko sabi ko personally, ano yung mga sinabi ni Jesus sa mga taong tatanggap ng mga ipinangako niya? Laging sinasabi ni Jesus, mga taong nagmamahal sa akin. Now, itong maganda, kapatid. May mga bagay, alam ko mahal natin si Lord. May mga bagay tayong parang hindi natin makita yung ma-express na mahal natin ang Lord sa mga maling nagagawa natin. Pero, hindi tayo magiging perfecto, hindi tayo magiging ganap, pero ang mahalaga, kapatid, sabi ni Jesus sa atin, I will give you a new heart, a new mind. Maganda pa nga dito, a new spirit. That is Christian living or living like Christ or Christ-likeness. You will be like Christ. That's one of our greatest hope in life. Hindi tayo magiging katulad ni Judas or kung sino-sino man. We will be like Christ. That is our hope. Kung may mga kabigatan o may mga nagagawa tayong mali bilang mga Kristiyano, huwag kang mag-alala. There is hope. Huwag ka nang susuko. Keep on fighting. Sabi nga, manalangin ka. Huwag kang bibigay. Ito ang sabi sa mga verses na ito. John 14:21. Na sino man tumatanggap, sumusunod sa mga utos ko, siya nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Sa 23, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Mamahalin siya ng aking Ama at mananaan kami sa Kanya. 1 John 5:2-3, sa ganitong paraan, malalaman nating iniibig natin ang anak ng Diyos kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod ang Kanyang utos. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang utos at hindi naman mahirap sundin ang Kanyang utos. Very promising. Hindi mahirap. Bakit? Kasi yung katangian na to ilalagay sa'yo. Kaya mo isipin na imposible ako maging katulad ni Kristo. Hindi, kapatid. That's deception. Ang dapat mong paniwalaan, mahal ka ng Diyos, tinanggap mo yung pagmamahal na ito ng Panginoon, at dahil tinanggap mo yung mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, at hindi na magiging mahirap sa iyo, mahalin ng Panginoon o sundin ang utos niya. Dati ang hirap magsimba, amen? Ngayon, unti-unti nagiging madali. Dati ang hirap magbasa ng Bible. Ngayon, parang buhay mo na. Nakukontem ka na kapag hindi ka nananalangin. Tama? So, nagiging madali. Nagiging natural. At kung ano pa yung mga maling bagay pa nagagawa natin, huwag ka mag-alala. As you keep on praying and working it out, ayun naman yung kondisyon doon. Mapagtatagumpayan mo naman yan. Huwag ka lang susuko. Pag nagkamali, bawi. Tayo agad. Repent. Nakakatuwa nga si Chin pagkasama mo sa prayer, pag nagta-testimony, di ba? Yung hindi lang niya maibigay yung ballpen sa kaklase niya, naiiyak na siya. Siyempre, pagmamahal sa Panginoon yun . Yung iba, tawag dun, emotion lang yan. Emotional hindi. Para sa akin, mas gusto ko na yung umiiyak ka sa maling pagkakamali kaysa naman sa malaking pagkakamali, parang wala pa rin sa'yo. Mas malaking question yun. Mas nakakatawa yun. Diba? Mas gugustuhin ko nang umiiyak si Chin sa mga maliliit na bagay dahil mahal niya ang Panginoon kaysa naman yung mga malalaking bagay na parang, hindi ko naman kailangan gawin yan. Anak ako ng Diyos, ganyan. Pero kapatid, ano man yan, ang mahalaga, hindi naman mahirap talaga sundin. Actually, hindi na nga utos tawag natin dyan, pabor. Papaalala ko lang sa inyo, di ba? Lahat ng magagandang nangyayari sa buhay natin, bunga yan ng pagsunod mo sa Panginoon. Lahat ng mga pangit na nangyayari sa iyo, bunga ng mga
pagsuway natin sa Panginoon. Kaya, kung may mga bagay tayong nagagawa, ipagpatuloy natin. Amen? Kung ano yung mga mali, itigil natin. Repent. Work it out. Ipagkatiwala natin sa Panginoon dahil may pag-asa na maging katulad niya. Amen? Kaya yung mga nagmamahal sa Diyos, wag mong mamaliitin din yung pagmamahal mo sa Diyos dahil himalayan. Ang tao di marunong magmahal sa Diyos. Tandaan mo yan, kapatid. Kahit pa maliit na kasalanan yan, maliit lang siya nga, ang dami ng pagbabago sa buhay, himala pa rin yun. Dahil bawat pagbabago, bawat pamumuhay ng banal, ay himala yan ng Diyos sa tao. Hindi yan sa sarili nating kakayahan. Kaya dapat yung pinagdidiwang natin, ina-appreciate natin. Diba? Tignan mo yung mga small changes at maraming changes na ginawa na sa'yo ni Lord. I-appreciate mo yan. At wag mo naman bibigyan na parang iti-take for granted yung mga maling gawa. I-work out mo yan. Kailangan natin labanan yan. Last, dito po tayo magtapos. Likewise, ito maganda, no? Pastor, gusto ko pong maging ganon. Hindi ko magawa. Gusto ko mag-pray. The Spirit help us in our weakness. Grabe. Palakpakan naman natin ang Panginoon. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God. The conviction of God is bittersweet. Masakit, pero matamis. Now, alam ko, kung anak ka ng Diyos, hindi mo maisasantabi talaga itong mga salita na ito na naririnig natin. No? Hindi natin ikakaila. Kasi bakit tayo minsan nasasaktan o minsan may mga pusong masaya dito ngayon dahil sa salita ng Diyos. Hanggat nararamdaman mo ito, kapatid, ipagdiwang mo yan dahil tandayan ng pagiging anak mo ng Diyos. At kung itinatama tayo ng Panginoon, kailan ba tayo aamin sa pagkakamali natin? Kailan ba natin sasabihin na, Lord, mali ako sa mga ginawa ko. Dapat kong baguhin ito. Gusto ko magsimula. Minsan natatakot tayo aminin yung mali tayo at tama yung iba talaga, di ba? Natatakot pa nga tayo kapag nagtatagumpay sila sa faith nila. Parang natitriggered tayo na parang baka magmalaki to pag nagtagumpay sa faith niya. Pero mga kapatid, kung sabi nga ni Paul sa binasa natin kanina na verse, hindi dahil ipinagmamalaki yung mga tagumpay sa pananampalataya, baka tama si mentor. Baka tama yung mentor mo and you need to change your ways. Baka tama yung mga dati ng pastor at ang pastor ngayon para baguhin mo yung buhay pananalangin mo. Kailan ba natin naaminin yung ating mga pangangailangan? Ngayon, nararamdaman mo, syempre, anak ka ng Diyos. Kung hindi ka naman anak ng Diyos, wala kang pakialam dito. Diba? Ganoon naman tayo. Talagang matatouch lang yung heart natin dahil lalo na kapag ama nagsasalita, iba yun. Iba pag tatay nagsasalita. Kung nanonood tatay ko, di ko alam na si daddy. Marami kang mapapakinggan na encouragement, pero kapag magulang mo nagsabi, iba dating. Talagang, ang dami kong napakinggan, pero kapag magulang ko nagsalita, magigising ka talaga. Kasi anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Kapag nanggaling sa magulang, minsan masakit, pero alam natin ikabubuti natin, tanggapin natin. Ano ba naman yung aminin nating mali tayo, di ba? Para naman, hindi naman tayo mali, o failure, di ba? Hindi naman tayo mali all the days of our life. Kapatid, hindi ka naman pagkakamali buong buhay mo. May mga ilang mali lang tayo sa buhay natin. Pwede naman natin aminin yun.
iituwid natin. Ngayon nga rin sa church natin, di ba, tinutuwid natin yung prayer culture natin sa ICF. Pwede naman natin aminin, Lord, in 40 years, walang backbone ng church namin kasi prayer is the backbone. Kaya ganito, malamig, mainit, palagi, consistent, kasi nga walang backbone, which is the prayer. Pero ngayon, inaamin natin, Lord, talagang nakakahiyaman, aaminin namin na mali kami. Ako rin, bilang pastor, inaamin ko din. Minsan, ang hirap mag-push. Kung sa sarili ko, nagpo-push ka, sarili mo nga, di mo, di ba? No, pare-pareho lang. Kaya mga kapatid dito, magandang pangako ng Panginoon, kung hindi mo alam anong gagawin mo, hindi mo alam paano manalangin, hindi mo na alam kung saan ka magsisimula, magsimula ka sa Diyos. Magsimula ka sa panalangin. Kung nakikita mo na, Lord, yung pagmamahal ko sa iyo parang hindi pa ganun katindi, balikan mo yung pagmamahal ni Lord sa'yo. Kasi yun yung gigising eh. Ayun yung mag-i-stir up. Huwag kayo mag-alala, December, babalik tayo sa love ni Lord. Ayun yung topic natin. Pero ngayon, syempre, let's stir up. Mahalaga din. Kasi relasyon to, two-way. Mahal mo ko, mahal kita. Ganun ang relasyon. Lagi natin sinasabi, hindi relihiyon, relasyon. O yun nga ang relasyon. Mahal ka ni Lord, mahal mo din siya. Dahil kung laging si Lord lang nagmamahal, kahit ayaw mo, kahit ayaw ni Lord, bibitaw ka. Marami na kaming mga best friend ni Renz na nawala sa faith dahil puro sila pagmamahal ni Lord at hindi na nila winorkout yung pagmamahal nila sa Panginoon. Ang dami. Kami na nga lang ata natitirang matino eh. Salamat sa biyaya ni Lord. Hindi kami nagyayabang. Wala, biyaya lang to ni Lord. Buti na lang, nandun si Pastor Apollo para turuan kami, mahalin nyo rin ang Panginoon. Buti na lang talaga. Sinasabi pa ng iba na, hindi, pag anak ka na ng Diyos, hindi na magbabago yan. Anak ka parang magulang sa anak. Kapatid, wala ako nabasang ganon. Kung anak ka ni Lord, magiging katulad ka ng ama mo. Yun po yun. Oo, magkakamali ka sa magulang mo. Pero kung sino tatay mo, ganon ka din na anak. Kaya huwag natin idadahilan na kahit na mananatili ko anak kahit pa anong gawin ko. Kapatid, wala pong nakasulat ganon. Kung anak ka ni Lord, magiging ganon ka. Ina, magiging katulad ka ni Mami Elda. Sa ayot sa gusto mo. Kahit pa ano ipurso mo sa buhay mo, magugulat kapag tanda mo, ina, magiging katulad ka ni mama mo sa pagmamahal. Hindi mo may iwasan yan. Ganon din sa tatay mo. Ako rin eh. Kahit parang minsan ayoko maging katulad magulang ko, nakukuha ko. Ganon yan. Makukuha at makukuha mo. Kaya alisin natin yung maling kaisipan na pag anak ako ng Diyos, kahit anong mangyari, anak ako, hindi ako itatakwil. Ganon talaga ang magulang. Pero tanong, anak ka ba talaga? Kasi hindi ka nagiging katulad ng magulang mo. Tama po ba? The Spirit is here. Alam mo kapatid, kung hindi mo alam sa magsisimula, simulan mo sa panalangin. Hindi mo ko alam, Lord, kung paano ako sasabihin eh. Huwag ka mag-alala. Nandyan si Holy Spirit ngayon, nag-i-intercede sa atin. Nagpe-pray siya sa'yo ngayon, bakit lumalambot, naka-pressure cooker ngayon yung puso mo. Pinapakulo ng Panginoon. Matigas ba? As long na nilalagay mo sa akin, papalambutin ko yan. Bibigyan kita ng bagong puso, bagong isip, bagong espiritu. Be holy, for our God is holy. Lord, salamat po, Panginoon, sa kapayapaan na kami mga anak ng Diyos. Hindi kami anak ng mundo na ito. Hindi kami anak ni Satanas. Hindi kami mga anak ng mga makakamundong bagay. But God, may mga ilang bahagi pa sa buhay namin. And we are surrendering it to you. Help us, Lord. Walang ibang makakaunawa sa amin. Kahit pa churchmate namin, minsan kahit pastor, mentor, worker, leader, kahit pa sarili namin, Lord, minsan di na namin kilala. Hindi na namin alam sasabihin nga namin sa iyo, Panginoon. But thank you, Holy Spirit, for interceding with us. Thank you for speaking through us, Lord. Thank you for ipinaparamdam mo sa amin, sa kabila ng lahat, hindi ka sumusuko, hindi ka tumitigil sa amin. Paramdam mo sa amin, gaano mo kami kamahal, Panginoon. Alisin mo ang callous spirit, ang pagkatigas ng aming puso't isipan. Lord, make us feel we are loved, we are special. You are enough for us.
Ganon din po, abutin mo ang mga anak mo sa online at that those who seek you will find you. Ang taong totoong naghahanap sa iyo ay matatagpuan kanila, Panginoon, sa iyong salita. Sa katagpuin mo ang kanilang panalangin, ang kanilang mga dalangin, mga pinagdaraanan namin, Panginoon, ay sinusuko namin sa iyo. Maraming salamat, Lord, and we expect that nag-grow kami sa aming pananalangin kung paano ka nanalangin para sa amin, sa aming Ama sa Langit. Ito po ang aming dalangin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po yung magbigay na.